Inibigyang diin naman ng ilang botante sa Iloilo City ang kahalagahan ng transparency ngayong halalan 2025, lalo na raw sa datos ng Commission on Elections sa mga tumatakbong kandidato sa Senado. Kung bakit, alamin natin sa balita ni Sheena Torno. Hindi na mabilang sa daliri ang mga aberyang naranasan ng mga botante, partikular sa mga bagong automated counting machines ng Commission on Elections na ginamit sa halalan 2025. Sa Iloilo City, ilang beses nagkaaberya ang mga ACM na ginamit sa iba't ibang presinto. Ngayong tapos na ang botohan para sa local at national position at patuloy ang pagkalap ng mga datos ng COMELEC sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ilang botante dito sa Iloilo City ang tila hindi naniniwala kahit initial pa lamang inilabas sa datos ng COMELEC ngayong halalan 2025. Lalo't marami daw kasing automated counting machines ang nagkaaberya nitong Mayo 12. Ay, since 2022, medyo parang hindi na ganun ka-accurate yung nila. Kasi masyadong parang hindi ka panipaniwala talaga. Si Bimbo nang ibinoto ay ang mga kandidato sa ilalim ng PDP laban ay kwenasyon din ng partial at unofficial results ng COMELEC, lalo't kakaunti lang sa Duterte ang nakapasok sa Magic 12. Bagamat may kaunting kaalaman daw sa computer programming at data system, aminado siyang 50-50 lang ang tama sa mga lumabas na datos ng COMELEC. Pag isang bagay pumasok sa computer yan, dalawa yan pwedeng tama, pwedeng hindi. So pag pumasok sa computer yan, 50-50 na yan. Kaya niwala ako na pwedeng laruin. Pero lahat yan, pwedeng madaya kasi tawag mo Anya, samot-saring hinaing ang naglabasan sa social media sa naging karanasan ng mga ito sa pagboto nitong Mayo 12. Halimbawa nga raw dyan si Atty. Raul Lambino na binoto ang sarili ngunit ibang pangalan ng kandidato ang lumabas. May ilang botante rin sa ibang lugar ang hindi tinanggap ang balota dahil sa umano'y overvote kahit tama at sakto naman sa bilang ng kandidatong ibinoto nila. Kaya para sa ilang botante sa Iloilo City, napakahalaga ng transparency sa COMELEC, lalo't nakasalalay ang kinabukasan ng bansa at ng Pilipino sa mga leader na maluklok. Ang Pilipinas, nang marami ditong kurap. Oo. Kaya hindi kami naniwala sa resulta. Transparent para wala nang dayaan. Umaasa mga botante sa Iloilo City na maraming senatorial candidate mula sa Duterte ang makakapasok sa Magic 12. Anila, nabigyan sana ng pagkakataon ng mga kandidatong inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo't nagsibalik na raw ang mga masasamang loob sa panahon ng Marcos Jr.'s administration. Mula rito sa Iloilo City, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.